Ang Ginoo manaakan ninyo, manausab kanimo. kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Unya, mipauli si Jesus sa ila o nagtigom na usab dito ang dagkong panon sa katawhan. Og tungod diini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nagani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay ang mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magandang tanghali bayan. So ngayon, before ako mag-catechise sa inyo sa Theology of Grace, dito muna tayo sa karanasan natin kahapon. May 42 years old na nasapian ng maraming demonyo, at itong 42 years old na ito, babae, ay taga-Bohol lang. No? Nasapian siya at yung sumapi sa kanya, dahil yung kanyang lola ay albularyo. No? At itong pumasok sa kanya, yung mga nasa likod, yung accompanying spirits ng lola niya na albularyo. Magaling na mananabang, manghihilot. No? Pero may abyan pala. Hindi naman lahat ng manghihilot. No? Pero may mga manghihilot talaga na magmasas na may accompanying spirits. Ito yung nangyari mga kapatid during exorcism ko kahapon. Ang kanyang reaksyon, grabe. Nag-react siya, bigla lang siyang umiyak. Before sa exorcism, makausap ko siya ng matino. At during exorcism, umiyak siya. At matinding pananakit sa kanyang katawan because of the prayer of the church. Bigyan natin papuri ang simbahan. Ito yung prayer ng simbahan, no? Exorcism prayer. Ito po. Ang kapal, no? Ito po yung unang exorcism book ko. May revise na po nito. Si Father Winston Cabading nag-compile nito, ang simbahan na nagawa. So may Latin, may English, Latin, may corresponding English translation. No? So nung nagsimula na tayo for solemn exorcism, mga kapatid, umiyak siya. Ginagamitan natin ng bell, maliit na bell. Nagsalita ang masamang espiritu dahil open demons. Sabi ng mga demonyo, bakit nyo kami ginugulo? At then, isa sa ang mga exorcist ay magkakuman sa demonyo. Sa pangalan ni Kristo, tinanong kung ilan sila. Sumagot sila, marami kami. Dagdag pa niya, amin na siya. Huwag ninyo kaming pakialaman. No? Nawalan na siya sa sarili niya. No? Huwag nyo na kaming pakialaman. Sumusunod ang pag-iyak, pag-ungol. Ganon. At sinabi niya, kami na lang, ako na lang, dahil marami nung una, second time na exorcism, second time na in-exorcise siya, hindi na sila madami, ako na lang ang natira. Pakawalan niyo na ako. 6 na taon na ako na nasa kanyang katawan. Ilang taon? 6, no? Nakapasok ako dahil sa kanyang lola, dahil ako ay albularyo, sabi ng Espiritu. Nakapasok ako ang kaibigan ng kanyang lola na albularyo. So meaning, accompanying spirit. Ngunit patay na siya. Aalis na ako. Pakakawalan ko na siya. Natatakot na ako sa kanya. Mga demonyo kami. No? So yung unang pumasok sa kanila, yung marami, mga demonyo daw sila. No? Sumigaw ng malakas, hindi ko na kaya. While nag-continue ako nag-pray, ha? Napakainit na. Pakawalan niyo ako.
alisin niyo siya. Aalis na ako, at hindi ko na siya kukunin bilang albularyo. Dahil plano niya, gawin siyang albularyo sa yung susunod sa kanyang lola. Kaya pala, iharas yung mga anak nila because of this. So, gawin din sila na albularyo. Ang power niya, nagkapagaling ako ng pilay sa pamagitan ng hilot. No? So, hindi lahat mga hilot may accompanying spirit. No? Pero, wag kayong magkumpiyansa. No? Paalisin nyo na siya ang gulo ninyo. Hindi ko siya kayang tingnan, yung cross. No? Dahil nasa harap niya yung krusipeho. Hindi ko siya kayang tingnan. Pakawalan nyo na ako. Natatakot ako sa mahal na birhen. No? Grabe si Mama Mary, no? So, when the family prays together with the Holy Rosary, yan is the greatest protection against the evil spirit. Natatakot din ako sa mga anghel sa langit at sa mga santo. Pinainom namin siya ng holy and exorcise oil. Sa'y namilipit sa sakit, umuungol, umiiyak, labis ang sakit at nagpapapikit dahil sa sakit. Pagkatapos, nakisabay na siya sa panalangin, yung biktima, naka-recite na sa prayer. Sabi ko sa kanya, kapatid, ikaw ang palaya sa demonyo. Repeat after me in the name of Jesus. In the name of Jesus. I command all unclean spirits in my body to depart from me. Siya na, no? At naka-recite na siya. And then, I love you, Jesus na din. Naka-recite na siya, I love you, Jesus. I love you, Mama Mary. Pero usually, yung mga pasyente natin na possessed pa rin, hindi sila maka-recite ng I love you, Jesus. Lalo-lalo na, hindi na sila maka-recite, I love you, Mama Mary. No? At siya, naka-recite na. So, na-liberate partially. Pero hanggang ngayon, sinasamahan pa natin siya. So bago po itong pasyente, last month po siya, twice pa natin na-exercise. At hina-highlight natin the importance of the process of disappropriation. So yan pa yung pinaprocess natin siya. Yung process of disappropriation is the custody of the mind. Ano yung custody of the mind? To guard and protect our mind. Dahil kapag hindi natin bantayan yung isipan natin, magigiba tayo. No? So malaking tulong yung process of disappropriation. Yan po ang ginagawa sa team natin para sa kanya. At sabi ni St. John, 1 John chapter 3, the reason the Son of Man appeared was to destroy the works of the devil. Kaya nga, paano natin ma-destroy ang mga gawa ni Satanas? Hindi sa pamagitan ni Father Darwin, sa gawa ni Kristo mismo. Kaya nga, may confession. No? Yung confession is the work of God to trample the works of the evil spirit. So, pinopromote natin dito ang sacrament. Ang pinopromote natin, yung salita ni Kristo. Ang pinopromote natin sa ministry ito, ang official teaching ng simbahan. Ito yung official teaching ng simbahan. CCC 409. Pasensya na kayo, magkukot talaga kami ng mga document ang simbahan para hindi amin ang sinishare namin. This dramatic situation of the whole world, which is the power of the evil one, makes man's life a battle. Battle talaga ito. Itong buhay natin, struggle talaga. Ano yan? Official teaching ng simbahan yan. Throughout the whole of man's history, there has been a hard struggle. Hard struggle, not slow, gamay nga struggle. Hard, difficult struggle against the powers of evil. Stretching. So our Lord tells us, from the very beginning of the world until the last day.
kailan ito matatapos? Until the last day. Finding himself in the midst of the battle, man has to struggle to do what is right. And it is a great cause that he succeeds in achieving his own interior integrity with the help of God's grace. Anong punto dito? Ang punto dito, evil is real, not imaginary or merely psychological. Yung kaaway natin ay hindi psychological lang. Hindi siya imaginary friend. Evil is real. Totoo na may demonyo. Nandiyan dyan sa official teaching ng simbahan ha. Human life is described as a battle, not a neutral journey. Yung para tayong walang tinitindigan. Let us stand beside the truth. Amen? Imo sa na, ako sa ni, di na ko mo tindog sa kamaturan. Tindog dyan sa kamaturan. Man cannot win alone. Victory requires God's grace. Kung mananalig lang tayo sa ating natural capacity, hindi tayo maging victorious. Human effort alone. Man cannot win alone. Victory requires God's grace. Kaya nga, ito yung victory natin. Nasa grasya ng Diyos. Confession. Amen? Yan. Makatanggap ka ng grasya. Moral struggle is part of the fallen human condition, not a sign of failure. So itong moral struggle natin is not a sign of failure. It is part of fallen human condition. The power of Christ's passion is applied to us through sacraments and sacramentals. Kaya may sacraments tayo at sacramentals. So ina-highlight natin doon. Sino nagsabi nito? Si St. Thomas Aquinas. Para maging efficacious yung passion ni Kristo, natanggap natin efficacious grace through the sacraments and through the sacramentals. Wow. Ulitin ko ha. The power of Christ's passion is applied to us. Saan natin matanggap? Through the sacraments and the sacramentals. Kaya nga mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo. Natutuwa ba kayo ngayon? Amen? So ngayon, dito na tayo sa Theology of Grace.